Sa iba pang balita, nananatiling naka-red alert naman ang National Risk Reduction and Management Council. Pinakikilos na rin ng ahensya ang mga sangay sa iba't ibang rehiyon at probinsya para sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para marespondihan agad ang mga maapektuhang residente. Ihatid sa atin ni Waywaya Macalma ang update doon live mula sa Camp Aguinaldo. Magandang hapon sa iyo, Waywaya. Magandang hapon sa iyo, Princess. Sa ilang oras sa pananalasa ng Bagyong Labuyo sa bansa, maisa na ang namatay ayon sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon kay Major Reynaldo Balido, ang tagapagsalita ng NDRRMC, kinilalang si Jomar Salicon, 22 taong gulang, ang nasawi na taga-Tuba Benguet na isang backhoe operator. Ayon sa report, nagtatanggal lamang ng mga debris sa naunang landslide sa lugar ang biktima nang matabunan siya ng panibagong landslide. Naitakbo si Salicon sa ospital, ngunit dead on arrival nang ideklara na ng mga doktor si Salicon. Isang landslide rin ang naitala sa Baguio at Tuba, Salicon sa Benguet. Wala naman naitalang sugatan sa mga insidente. Sa Santa Ilocos Sur naman ay nagsasagawa ngayon ng preemptive evacuation dahil sa flash floods. Sa Aurora, Dinalungan, umabot na sa 12 milyong piso ang inisyal na pinsala sa infrastruktura dahil sa pag-uulan. 489 ang partially damaged na bahay, 106 na bahay naman ang totally damaged at 12 eskwelahan sa Dinalungan, Aurora ang nasira dahil sa sama ng panahon. Nananatiling naka-red alert ang NDRRMC habang nananatili sa bansa ang bagyong Silabuyo na kasalukuyang nananalasa sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Suspendido na ang klase sa elementarya at high school sa buong Metro Manila simula pa kaninang umaga dahil sa inaasahang pag-ulan na mararanasan dala ng rain bands ni Labuyo na ngayon ay bumabalot sa buong Luzon. Maging ang ilang flights ay kanselado na rin dahil nga sa sama ng panahon. Nakataas na rin ang white alert, Princess, sa buong pampublikong ospital para tulungan ang mga maapektuhan ng bagyo. Sa talaan ng NDRRMC, 8,000 ang stranded ngayon sa mga pantalan sa Sorsogon, sa Bicol, Southern Tagalog at Eastern Visayas. Habang mahigit sa 600 rolling cargos naman ang hindi na pinapayagan ng mga otoridad na tumawid dahil nga sa laki ng alon. Habang 23 naman ang naitala ng NDRRMC na nawawala. 14 ang nawawala sa probinsya ng Camarines Norte, habang 9 naman sa Catanduanes na lahat ay mga mangingisda ang nawawala hanggang sa ngayon. Ngunit ayon naman sa NDRRMC, nagsasagawa na ng ang mga otoridad ng search and rescue operations para sa mga nawawalang mangingisda. At yan, Princess, ang pinaka-latest mula rito sa NDRRMC. Maraming salamat sa iyo, Waywaya.